What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Nawindang itong mga tuwadcom o yanggans nila Tambali sa Bongit sa paghain ng mga Mindanoan lawyers at ng mga political vloggers na taga-suporta ni VP Sara na harangin itong impeachment, no? Ibasura na mga kababayan. Paano ba naman kasi wala sa ayos o hindi legal ang ginawa ng mga kongreso, no? Na kung saan hindi nila binasa ang isinampang impeachment. Bagkus nagsipirma na lamang sila kahit na walang kaalam-alam ang mga ito. Kung kayang wika ni Sir Banat Bay, napatotohanan lamang talaga na may mga nangyaring bayaran, no, sa loob ng Kongreso. Namantakin nyo yon mga kababayan. Nakatanggap di umano sila ng 150 million pesos kada isa. Pumirma lamang sa nasabing impeachment. Nasaan ang integridad ng mga ito? Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kala siguro ng mga lower house ay makakalusot ng mga ito ngayong naipasa na sa Senado ang kanilang inihaing reklamo, pero hindi nila alam mautak ang mga nagmamahal kay VP Sara, no, na gumawa ng hakbang patungkol rito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ibig sabihin ng verify. Ibig sabihin kailangan at least alam nung mga pumirma at sinabi nilang, okay, sangayon kami dyan. O, tama yan. O, ito dapat pasa na yan. Impeach na yan. Yung pumirma doon, dapat may tsansang maaral at basahin yung impeachment complaint. Wala ho. Yung kinumpute nga ni Atty. Torion, sabi niya, nung nalaman nila yung impeachment complaint ng alas 10 ng umaga, tapos hindi pa pala nila alam, sometime after lunch, doon lang nalaman ng mga congressman yung impeachment complaint, yung pang-apat na impeachment complaint. Doon lang nila nalaman, there were no time to read the entire impeachment complaint. Basta lang sila pumirma. Kaya nga doon natin masasabi, di ba, na tila totoo yung alleged 150 million na ibinigay sa mga congressman. Naku po! This is an alleged na sinasabi. Pero even doon sa proseso, mukhang totoo yung 150 million. You know why? Hindi na nila binasa yung impeachment complaint, basta na lang nila pinirmahan. Don't tell me, tinutukan sila ng baril doon. O, pag di ka pumirma, yari ka. Hindi! Mga congressman ito eh. Alam naman natin mga congressman, mga buhaya yan eh. Pasa-pasa lang yan, pagka pumirma ka. Eto sa'yo. Diba? Kaya pala nung nakaraan lamang kaka-flex pa lang nitong 3rd District Representative ng Bohol, no, na congresswoman na kanyang bagong luxury car. Saan ang galing yon mga kababayan? Nalaman pala na isa siya sa mga pumirma dito sa impeachment. Parang ganun ang nangyari. Ako, sabi ko nga sa inyo, it's an alleged ng mga tao, yung mga nagsasabi, yan ang kwento, 150 million ang tinanggap ng bawat congressman na pumirma. Ngayon, may katotohanan ba yan? Tila sa ganitong prosesong nangyari, mukhang dito katotohanan. Bakit kanyo? Wala nang verifikasyon na nangyari. Wala nang, hindi nyo na binasa, pinirmahan nyo na lang. Dahil nga doon, yun yung sinasabi ni Atty. Torion at namin lahat, na ito po ay may problema. Hindi ho tama yung nangyari. Hindi ho verified yung ipinasang impeachment complaint o yung ipinasa sa Senado. Naintindihan ho natin, mga kababayan? Naunawa natin kung bakit amin pong hinihingi sa Supreme Court sa kataas-taasang ating husgado ay na i-dismiss ho ito. Patigilin, i-dismiss, ibalik sa Kamara, idaan sa tamang proseso. Yun lamang po eh. Yan ang hirap sa bayan natin eh. Sa bayan natin mga kababayan. Kahit ako na-experience ko yan eh. Sabi ko sa inyo, na-experience ko na merong nagdemanda sa akin na tarantadong putang inang gago. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Dahil malakas siya sa husgado, hindi na kami binigyan ng chance na sumagot. Idiniretso na kaagad ng piskal doon sa korte. Anong tawag mo doon? Di ba? Hindi mo pinadaan sa due process. Lahat po tayo bilang Pilipino, tayo po ay merong due process na dapat pagdadaanan pag tayo inakusa. Hindi po. Kaya nga nangyari, nagkakaproblema ngayon dahil nga hindi dumaan sa tamang proseso yung nagreklamo sa akin. No? Iyari siya ngayon, no? Di ba? Tarantado siya eh. Nakakarama na siya ngayon, kaya magalala. Hindi ko na sasabihin ko sino, marami naman ako demanda. Pero dahil nga doon, tumagilid tuloy yung reklamo. Dahil nga sinubukan nilang paspasin. Ugali talaga ng mga hindot yan eh. Yung paspasin yung mga ganyan. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Na wala namang problema. We are not against the impeachment. But rather, we are against the way nyo hindi dinaan sa tamang proseso. Everyone has due process. Even your enemies.
Eh, yan kayo, porket kaaway lang ninyo si VP Sara Duterte, di niya kayo dumadaan sa tamang paraan. O sa tamang ano. Eh, alam nyo naman, kaya nga, sabi ko nga sa inyo, itong pinakamalalang house, itong nangyayari sa ating bayan ngayon. Itong house, itong mga House of Representative natin. Ito na yung panahon na pinakamalala talaga. Lahat Correct. na lang, nasa ano na nila, nasa kamay niya. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. At saka karamihan sa kanila ay wala talagang prinsipyo. Mantaking yun, nababayaran. Sinuhulan lamang di umano ng 150 million pesos para pirmahan ang VP Sara. E todo pirma naman ang mga to. At ang mahirap pa dun, nagkakandara pa ng kinokolekta ni Sandro Marcos ang mga pirma ng mga ito. Grabe. Kahapon po, nagkaroon ng hearing tungkol dun sa fake news. Tawan-tawa ako habang pinanonood ko eh. Yung mga tanong ng mga congressman, pangtanga lang. Sorry po pero papasensya nyo na. Yung mga tanong ninyo, hindi ko maintindihan. Bakit hindi, walang membership sa KBP? Bakit hindi nare-regulate ang ano? Bakit nasasayang ang pondo ng ano? Barado nga ho yung isa dun eh. Bakit? Sabi ng KBP, ano na po, mawalang galang. Ang KBP po ay hindi ho nasa ilalim ng gobyerno. Kasi, ignorante. Tapos, hindi, dapat kasi ganito. Dapat ginagawa ang trabaho. Ganyan, ang mga hirit nyo, pambobo lang eh. Tapos, marami pa silang sinasabi na kesyo doon sa nagbabayad ba ng tax yan? Hindi nyo ba alam na, excuse me po, lahat po ng YouTuber, automatic, kinakaltas ang tax. Meron po kaming tax na binabayaran sa Amerika. Kasi nga, American company ang Google. Ano na kagad yun? Matik na yung babawa sa'yo. Meron kami nun. Sana ho, nag-research man lang kayo. Pakikialaman ninyo yung sahod namin, pambihira kayo, hindi naman kami nasa gobyerno eh. Anong pakialam nyo kung kumikita kami? Hindi, eto, I'm speaking for all the vloggers, whether Adso, Pinklawan, wala kayong pakialam. Bakit? Hindi nyo pera ito, pera namin to, pati pera namin, gusto niyo kunin. Kinuha nyo na nga yung pera ng bayan natin, pati ba naman pera namin, gusto nyo pa? Pinaghirapan namin ito. Bakit ninyo kukunin? Bakit ninyo sasabihin na, tingnan natin yan, kung tama ba yung sahod? Anong pakialam ninyo? Honestly, anong pakialam ninyo sa amin? Sahod namin to eh. Pinagtrabahuan namin to. Tapos kami yung nagbabayad ng tax. Meron tayong tinatawag na income tax. May kanya-kanya tayong binabayaran. Bakit kailangan nyo? Ba't kayo kaya? Yan ang hirap sa inyo eh. Gusto ninyong buksan yung aming publicly. Ilantad ang sahod na nakukuha namin. Sir, that's for our protection. Naintindihan nyo? Hindi nga kami pumasok sa public office kasi ayaw namin na malalaman ng tao magkano sinasahod na. Bakit? Bakit ayaw nyo? Bakit ayaw nyo? Nanggagaling mas pogo? Hindi. Ayaw namin. Malalaman kung magkano kinikita. Kung hold upin ako, ransakin ako, abangan ako. Ito pala si ganito kinikita. Diba? Oh. Paano na yung mga scholar na pinag-aaral namin? Biro lang yan, biro lang. Paano na yung mga scholar na pinag-aaral namin? Sabi, ganun pala kinikita niya. Tama, mali. Gago. Oh, kayo talaga. Sila nga takot na ma-check ang bank account nila at dinadivert ang sitwasyon, no? Mali yan eh, mali. Bakit ko napasok yun? Kasi nga ganito ho itong mga congressman natin. Hindi ko alam kung ano nasa hulog ni. Talagang sabit-sabit na ho kayo. Tapos magbibintangan ninyo na pogo, ano ba isa? Drug lord. Sabi ko nga sa inyo, kami ho mga banateros, particular na kami banateros, kahit anong drug test ang daanan natin. O tara, ang sigurado kung makikita nyo sa dugo namin, high blood, cholesterol. Ganon. Pero, kasi drug money daw, yung mapaganyan-ganyan pa sila. Pogo, ay against kami dyan. Kami nga lang ang vlogger na, kami mga Duterte supporter ang karamihan sa, wala akong alam na sumusuporta sa gambling, na Duterte supporter siguro yung mga iba, ang ibang mga loan shark, yung mga hiwalay. Pero yung kami talaga magkakakilala, wala sa amin na nagpo-promote ng gambling. Dahil we are against all form of gambling, especially yung online. Nakakasira ng buhay yan. Tapos sasabihin nyo, para lang maano nyo na yung kinikita namin. Hindi pa ba kayo happy na kinukulimbat ninyo ang pera ng taong bayan? Gusto nyo pati pera ng mga vlogger, kunin nyo? Di umano. Diba? Kasi ayan na naman yung, kung matapang kayo, bakit di kayo pumunta dito? Kung matapang din kayo, lumabas kayo dyan. Mag-usap tayo in walang session, walang hearing. Mag-usap-usap tayo in a public place. Sa harap ng luneta.
Hindi oh, gusto ninyo. Oh, eto. May hamon ako sa inyo. O lahat ng mga congressman. Gusto ninyo, di ba, yung parang sinasabi nyo, ang tapang-tapang nyo. O punta kayo dito nang malaman ninyo immune kayo eh. Tapos pwede nyo kami ipakontempt eh. Nang walang dahilan. Masasabihin nyo lang, you're lying. Even if hindi nyo tama yung sinasabi namin, basta hindi nyo gusto, ipapakontempt nyo. O, gusto nyo ng neutral ground? Tara, sa Correct. luneta tayo lahat. Walang hearing ha, walang session. Luneta tayo, mag-usap tayo lahat. Magdebate tayo lahat doon. Oh. Pambira eh, sasabihin nyo, matapang nga kayo pag gusto nyo, mag-aaya kayo sa loob ng bahay ninyo. Pasok! Tuloy natin itong TR na to. sa konstitusyon. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Sana naintindihan ng mga media yun, ano? Feeling ko yung mga media nga eh. Google din, gamit na rin. Kung ayaw ninyo mag-Google, mag-chat GPT na rin kayo. Ipasa nyo yung sa chat GPT yung yung papel na malamang nabigyan naman kayo eh. Samantala, iginiit naman ng isa sa House Prosecutor Tapos ang sasagot, etong hindi abogado. Abogado ba to? Hindi ko sure Hindi ko sure kung abogado ito eh. Pero etong bagitong to na walang alam, itong pasasagutin nyo. na hindi depektibo ang itinansmit na reklamo sa Senado. Naniniwala po kami na kumpleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. Bakit nyo pala palaging pinasasagot to, no? Walang alam mo ito eh. Pagdating sa batas, wala akong alam ito. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinunde na naman ng Makabayan Vlog sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya. Hoy! Makatae Black! Walang kaalam-alam si VP Sara Duterte dito. Mga gunggong. Kami-kami lang to. At si Atty. Torion. Ano sinasabi ninyo may alam si VP? Hakbang ni VP Sara Duterte to para tingin. Alam mo si VP Sara Duterte walang ugaling ganito. Maniwala ka sa akin. Si VP Sara Duterte sigurado nga ako baka ayaw niya pa to. Ako nagdalawang isip pa nga ako kung sasali ako dyan o hindi. Kasi iniisip ko baka ayaw ni VP Sara Duterte ito. Baka sabihin niya, huwag niyo nang pigilan yan, okay lang yan, hayaan niyo na yan. Oh, wala akong kaalam-alam si VP Sara Duterte. Kami lang ho, kami nila Atty. Torion, at kami lang nila Coach Oli, Atty. Delgra. Wala akong kaalam-alam ang ibang kita nyo gulatan ho ito. Kami lamang po ito kasi nga napag-usapan namin, napagkwentuhan namin na mali yung proseso. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.